ito ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring may masiselang tema, lengguwahe, karahasan, sexual, horror o droga na hindi angkop sa mga bata. Galit na galit si RJ dahil sa pagkidnap ni Carlos kay Annalyn. Pero hindi rin naman papayag si Dr. Kim na hindi niya mailigtas si Annalyn. Abangan natin sa abot kamay na pangarap. Dahil may isang dalagita na nagtestigo na may nakita siyang isang madre na nagdidilig ng tubig sa buong paligid, katulad ng suot ni Morgana, nakaharap pa mismo ng testigo, sina Morgana at ang mga pulis. Mabilis na nagduda sina Giselle at ang mga pulis na posibleng si Morgana nga ang nakita ng dalagita. Tinanong ni Giselle kung katulad ba ng suot ni Morgana, agad na sumagot ang dalagita na ganyan-ganyan nga. Kahit na tinatanggi ni Morgana ang nakita ng dalaga ay hindi pa rin naniniwala ang mga pulis. Nagdesisyon na ang pulis na imbitahan si Morgana sa presinto para doon siya magpaliwanag. Nakatitig si Zoe kay Morgana. Napatingin si Morgana kay Zoe. Sabi ni Zoe, "Sige na po tita, sumama ka na para maipaliwanag mo ang side mo. Patunayan mo sa kanila na nagkakamali sila ng hinala sa'yo." Nakasimangot si Morgana. "Wala naman akong magagawa kung ito lang ba ang paraan para malinis ko ang pangalan ko sa kanila. Gagawin ko." Sumigi na si Morgana sa presinto. Pagdating sa presinto, ipinaliwanag ni Morgana, "Gusto ko lang naman na masaksihan ko ang kasal ng dating asawa ng kapatid ko. Hindi kasi ako invited at baka palayasin na naman nila ako kagaya ng ginawa nila kanina kaya nag-disguise ako. Yun lang yun. Wala akong planong sunugin ng simbahan. Sira ba ang ulo ko? Nasa loob ang pamangkin ko. Hindi ko magagawa yun. Lalo na ang makasakit ng mga inosenteng tao. Sa pag-iimbestiga ng mga pulis ay nakulangan sila ng ebidensya laban kay Morgana. Kaya pinauwi na rin nila agad si Morgana. Habang nasa biyahe si Morgana ay nakatanggap siya ng tawag mula kay Carlos. Samantala, dinala na nga sa Apex ang lahat ng mga biktima sa sunog. Ang lubhang naapektuhan ay sina Chang Susan at Doktora Caitlin. Natataranta ang lahat. May trauma pa sila dahil sa nangyaring sakuna. Tinawagan ni RJ si Linef. "Linef, dumiretso ka na muna dito sa Apex." Nagulat si Linef. "Bakit? Anong nangyari? Paano ang kasal natin?" Sumagot si RJ. "Mamaya ko na ikukwento sa iyo ang lahat, Linef. Magkita tayo dito sa Apex. Mag-iingat ka." Ibinaba na ni RJ ang tawag. Maya-maya ay dumating si Dr. Kim. Hinanap agad ni Dr. Kim si Annalyn. "Doc RJ, is Annalyn with you? How is she?" Sumagot si RJ. "She said earlier she's coming to the venue, but I told her to go here at Apex. Because of the circumstances that happened, I'm sure she will be right here in a few minutes." Tumango si Dr. Kim. Maya-maya ay tinanong ni Dr. Kim kay Dr. RJ ang tungkol kay Carlos. "Dr. RJ, I believe that it was all because of Dr. Carlos' fault. He escaped from the facility. When I came to the venue, all the doors were locked. The disaster was planned to happen. I saw someone who looked strange in my eyes. He acted like he did something wrong, but I still cannot figure out if he was Dr. Carlos." Naisipan ni RJ na bigyan ng isang litrato si Dr. Kim para ikumpirma kung si Carlos ba ang nakita niya. Nagulat si Dr. Kim nung makita niya ang litrato. "Yes, he was the one who did it. He drove the ambulance car of Apex. Then, why did he do that? Pretending to be the driver? He's a fraud." Maya-maya ay nagmamadali si Nurse Karen papunta kina RJ. "Doc RJ, siya po ang driver ng ambulansya ng Apex. May pumukpok daw po sa ulo niya at ninakaw ang ambulansya." Nagsalita rin ang driver. "Opo, Doc RJ, nagising na lang po ako na wala na ang ambulansya. Pasensya na po." Biglang lumakas ang kaba ni RJ. Naisip niya ang mag-ina niya. "Ano, naisahan tayo ni Carlos?" Nanganganib sina Annalyn at Linef. "Teka, bakit nga ba kanina pa wala pa rin sina Annalyn at Linef? May balita ka na ba, Nurse Karen, kay Annalyn?" Kinakabahan na si Dr. Kim. "Then we must be quick. They are in danger. We have to do something to find and save them." Tama ang hinala ni Dr. Kim. Nasa panganib na nga si Annalyn. Simula nang mabalitaan ni Annalyn mula kay RJ na may masamang nangyari sa simbahan at marami ang biktima ng sunog,
Hindi na nag-atubili pa si Annalyn na magpunta muna sa lugar ng pinangyarihan dahil baka may matulungan pa siyang mga biktima ng sunog. Wala siyang kaalam-alam na inaabangan na ang pagdating niya ni na Carlos at ng lalaking kasabwat niya. Sa pagbaba pa lang ni Annalyn, may nakita siyang humihingi ng tulong. Narinig agad yon ni Annalyn. Nilapitan niya ang lalaking humihingi ng tulong, pero siya pala ang lalaking kasabwat ni Carlos. Nagkukunwari lang siyang biktima. Lumapit si Carlos sa bandang likuran ni Annalyn na may panyong puno ng pampatulog. Agad na pinaamoy ni Carlos ito kay Annalyn. Hindi napansin ni Annalyn ang taong yon na sa likuran niya. Hindi na siya nakalaban. Tinablan agad ng pampatulog. Nagtagumpay si na Carlos na makuha si Annalyn. Dinala nila sa isang lugar si Annalyn. Naalala ni Carlos si Zoe. Gusto niyang kamustahin ang anak niya. Tinawagan niya si Morgana. Moira, kamusta si Zoe? Sumagot si Morgana. Ligtas na si Zoe. Pwede ba sa susunod wag mong idadamay si Zoe sa paghihiganti mo? Ayan, mabuti na lang hindi natuloy ang sunog. Pero napigil mo ang kasal. Ang pinagtataka ko, bakit hindi dumating si Annalyn? Natatawa si Carlos. Hindi talaga darating si Annalyn dahil nandito siya. Nagulat at natuwa si Morgana. Kinidnap mo si Annalyn? Nasaan ka? Gusto ko siyang makita kung paano siya mahirapan. Pinapunta ni Carlos si Morgana sa kung saan niya tinatago si Annalyn. Sa pagbaba ng tawag, nagising si Annalyn. Nagulat siyang makita si Carlos. Ikaw, kinidnap mo ako? Tama nga ang hinala ko. Nakakalabas ka nga talaga sa mental facility. Hindi ka nga baliw. Niloloko mo lang kami. Manloloko ka. Kapag nakalabas ako dito, ipakukulong kita. Sinampal naman agad ni Carlos si Annalyn dahil naiingayan siya sa bibig ni Annalyn hanggang sa makatulog si Annalyn. Mga ilang sandali pa ay dumating na si Morgana. Tuwang-tuwa siya. Tingnan mo nga naman, pumalpak ka man sa una mong plano, waging-wagi ka naman ngayon dahil sigurado magagalit si Lines at sobra siyang masasaktan kung may mangyayaring masama sa pinakamamahal niyang anak. Tutal, andito na rin siya, kayang-kaya natin pasunurin si RJ sa mga gusto natin at mapagkakakitaan pa natin yan, tulad ng lolo niya. Sa pagpapatuloy naman ng pag-uusap ni na RJ, lumapit si Dr. Ray. Narito rin sina Giselle at ang mga pulis. May dala si Dr. Ray na isang kahon. Regalo raw ito para kay RJ. Agad na binuksan ni RJ ang kahon. Nagtataka siya bakit isang gown ang nasa loob ng kahon. Biglang nakilala ni Giselle ang gown na itinaas ni RJ. Oh my G, kay Annalyn ang gown na yan, Obeng. Anong nangyari kay Annalyn? Natatakot na rin si Dr. Kim. Sigurado siyang si Carlos ang may gawa nito dahil gustong maghigante ni Carlos kay Lines. Sabi pa ni Giselle, nasa panganib si Annalyn, Obeng. Kinakabahan si RJ na inutusan ng mga pulis. Gawin niyo ang lahat para mailigtas si Annalyn. Kailangan madakip si Carlos sa lalong madaling panahon. Huwag na tayo magsayang pa ng oras. Tara na. Samantala nawawala pa rin si Lines. Hindi pa siya nakakarating sa Apex. Wala siyang kaalam-alam na malubha na ang kaguluhang nangyayari. At yan ang mga pakakaabangan natin sa Abot Kamay na Pangarap. Please like this video and please subscribe to my channel. At magkita-kita pumuli tayo sa mga susunod pang episodes.